kapag hindi ho talaga kayo napapakain ng maayos. But if I am doing that so, you have the responsibility also, members, na maging responsible din po sa inyong pastor. And in the book of Acts chapter 6, we're not going to read all those verses for the sake of time. Ng church ho ay may responsibilidad din, o ang church leader o ang church pastor ay may responsibilidad na ibigay ang kanilang mga sarili continually to prayer and to the ministry of the word. Not only to feed the flock, but also dapat ang pastor ho'y pinagpe-pray ang kanyang mga miyembro at higit sa lahat nag-i-spend ng time para sa salita ng Panginoon. Para humaliwanag ho roon, hindi responsibilidad at duty ng pastor ang politika, hindi ho responsibilidad ng pastor ang maraming bagay. Ang pinaka-responsibilidad ng pastor, kayo'y pakainin, turuan, ipanalangin ng salita ng Diyos. Hindi ko ho trabaho na magtrabaho sa labas kapag, I don't know, hindi ko sinisiraan ng iba na magtrabaho sila because the members or the church cannot support them. But for me, my conviction, if the Lord really called me, I don't need to have a sideline because the Lord called me for the sake of the ministry. Kasi kung talagang tinawag ako ng Panginoon para magpastor, magpapastor ako. Kung tinawag ako ng Panginoon para maging businessman, magiging businessman ako. I cannot do both. At alam naman natin na hindi po pwedeng lumago ang simbahan if both of that ay gagawin ko. And it must be clear. So alam natin sa Acts chapter 6, napabayaan ng mga miyembro, maraming mga problema, mga widows napabayaan, maraming nagreklamo, maraming nag-aaway. So he delegated the responsibility to the leaders. Sapagkat ang trabaho ng pastor ay pakainin, turuan, ipanalangin ang mga miyembro. So wag kang mag-e-expect na hanapan mo ang mga pastor na laging dadalaw sa ospital, dahil gagawin ang lahat ng ito. You cannot expect that. My leaders are always there para po bisitahin kayo, turuan kayo, para po magabayan at for the sake ng pastor po nila. In the book of Acts chapter 20, so hindi po pwede mapabayaan ang ministry ng salita ng Diyos at ang ministry ng prayer. In Acts chapter 20, we are reminded again as a pastor to declare the whole counsel of God, to take heed to the flock of God, with all purity, with all holiness. Nang sabi ng Panginoon na ikaw ay naging overseer ng flock of God. So you see, ang bigat at ang taas ng standard na inilagay ng Panginoon mula sa kanyang mga salita bilang maging pastor. Sapagkat lahat kayo ay pananagutan ko sa Panginoon. If I have done my duty as your pastor. And even in 1 Corinthians chapter 6 or chapter 4, we are called the servants and stewards of divine ministries of God. Someday, yung Diyos na katatarok ng laman ng puso ng tao is going to reveal the true quality of our service. Yung totoong paglilingkod po namin. Then 1 Timothy chapter 3, we ought to be blameless. We ought to be one-woman men. We need to be temperate in life. We need to have families that manifest godliness and submission. Because I cannot rule you. I cannot rule the house of God if my family is not right. And I cannot minister kung ang family ko ay hindi maayos. So kailangan hong balansin ang lahat. Napakabigat po ng responsibilidad ng pastor. Kayo, ang ano nyo lang, atin kayo, pamilya ninyo, pero ang pastor, marami kang pakikisamahan, marami kang dapat i-consider, and you need to do it with all your heart, with all carefulness, and with the power of God. So, you have to do that. 1 Timothy chapter 4, in-outline lahat ng Panginoon ang responsibilidad ng pastor, that he needs to warn his people from error. Trabaho lahat ng pastor to. Baka merong mga leader, mga miyembrong iba na ang tinuturo at iba ang pinakinggan at iba ang pinininiwalaan. You need to nourish them up on the words of faith and sound doctrine.
Di ba? Lahat, binubusisi mo lahat. Hindi lang ho yung kanilang physical matters, hindi lang kanilang family. You need to give attention to godliness. Even their doctrine, even their conduct, even their behavior. Di ba? You need to be an example to the flock, and at the same time, you need to teach them the Word of God continually. And you need to be careful in doon sa spiritual progress nila. Spiritual progress mo na dapat mo i-demonstrate sa bawat isa. And many passages in the Bible na makikita po natin. So, the pastor, even in Titus chapter 1, should live above reproach. Wala dapat itong magdadala sa kanyang buhay that would stain on the cause of Christ. And it is not enough. And even Peter in 1 Peter chapter 5, the pastor or the shepherd should under shepherds of Christ. Never it lord over the flock, and will never do the ministry for the sake of money. No? It's very clear. Alam ko ho ang duty ko bilang pastor sa inyo. Ang tanong ko lang, kayong mga miyembro, anong duty nyo sa pastor ninyo? Tama ho, ano ho? At yun ay ginagawa ko sa inyo. So, bilang miyembro, kailangan nyo humaintindihan din yung duty ninyo bilang miyembro sa inyong pastor. Diba? Sapagkat kung maliwanag sa Bible, and very clear and very precise, yung pong duty ng pastor at responsibility ng pastor sa kanyang flock, na kinakailangan gawin ito, dapat bilang miyembro, dapat alam din ho natin yung ating responsibilidad o duty sa pastor po natin. In fact, in Hebrews chapter 13, verse 7 and 17, Hebrews chapter 13, verse 7 and 17, nang sabi ng Panginoon, alalahanin nyo ang namamahala sa inyo. Nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Consider the results or consider always their conduct para ho i-imitate ang kanilang pananampalataya. Verse 17, nang sabi ng Panginoon, obey them that have rule over you and submit. Why? Because the pastor watch for your souls. For they will give an account before God. Kayo lang ho, pag humarap sa Diyos, kayo lang ang magbibigay. Ako ho, lahat kayo, magbibigay ako ng sulit sa Panginoon. At sabi sa verse 17, if you're going to do that, upang ito'y gawin niyang may kagalakan at huwag may happy, sapagkat sa ganito'y di niyo mapapakinabangan. So church, you need to be obedient. You need to be submissive. And follow the principles, the pattern na inilagay ng pastor po ninyo. Bakit po? Upang magkaroon ang pastor ng kagalakan sa ministry. Sapagkat pag ang pastor wala ng kagalakan sa ministry, I'll tell you, hindi na rin kayo mag-e-enjoy sa ministry. Right? If the pastor has no joy, you won't either have joy. Hindi po pwedeng malungkot ako, masaya kayo. Pagka malungkot ako, titiyakin ko sa inyo, malungkot kayo lahat. Pero pag masaya ako, pwede kayong maging masayang lahat. And even in 1 Thessalonians chapter 5, 12 to 13, ang sabi ni Pablo, I beseech you, brethren. Ano sabi ng Bible? Love them, know them, appreciate them. Diba? E nagbibigay sa inyo ng instruction. Then in verse 13, esteem them very highly in love. Esteem them very highly in love. Not because of his good looks, not because of his personality, not because of his winsomeness. Pero sabi ng Bible, because of their work. Because of their work. You need to obey me, you need not to obey me, you need not to be submissive. It's because I am lovable. Huggable, pwede. Pero yung lovable, I might not be lovable.
kundi because of the work that I do, because of the duty, because of the task, because of the calling, because of the position that God set up in His Word. So napakahalaga po na i-imitate natin ang ating mga leader, sundin natin ang ating mga leader, magsabit tayo sa ating mga leader, i-honor natin sila, i-respect natin sila, mahalin po natin sila, supportan natin sila, i-appreciate natin sila. Because when the pastor mutually fulfill those precise and clear instructions, the church is powerful, the church is healthy, the church is growing, the church is blessed. So kung hindi ginagawa ng pastor ang kanyang duty precisely sa mga miyembro at ang miyembro hindi ginagawa yan, the church is not going to be blessed. Amen? Maliwanag po yon. So the first one na nais kong buksan ang puso ko sa inyo. Number one, ganun din po si Apostle Paul. Sinabi niya po rito, binuksan niya ang kanyang puso, ito ang gusto kong gawin ninyo, ito ang nais ng Panginoon para sa atin bilang mga miyembro. And Apostle Paul is expecting and desiring to his members in the Thessalonica that they are going to do their duty as well. Kayo matagal ko nang nakasama sa simbahan, I don't know what kind of members you are. But I'll tell you, let me just open my heart to you. What I wanted, as Paul has said in his word. Number one desire of Apostle Paul is the members would be prayerful. Gusto ni Apostle Paul na ang kanyang mga miyembro ay maging mapanalanginin. In verse 1, finally, brethren, ano sabi niya? Pray for us. The pastor needs your prayer. People of God, members, I need your prayers. Imagine this, Apostle Paul was a very great man of God. He was used by God tremendously. He is a great orator, he is a great speaker, he is a very gifted person, a very competent, a very effective minister. Yung kanyang natural abilities, yung kanyang brilliance, yung kanyang logic, yung kanyang persuasiveness, yung kanyang education, yung kanyang training, yung kanyang religious, yung kanyang spiritually minded, and even experience. Name it all. He had it all. Pero lahat ng kanyang natural ability, lahat ng kanyang educational degree, lahat ng kanyang mga religious training, lahat ng kanyang mga experience and even skill that is so high throughout the years, ay hindi ho yun ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ni Apostle Paul why he was so useful and effective in the ministry. It is the power of God at work in him that transcended into his natural giftedness. Kaya nga ho, kahit magaling ka at matalino kami, pinag-aralan ka, ay sabihin mo na magaling kang mag-preach, without the power of God, you are still nothing. Kaya walang sino mo magsasabi tatayo sa pulpitong ang galing niya. You cannot do that. Because even Apostle Paul claimed, it is only the power of God that works with him that his life became a blessing. Look at Colossians chapter 1 verse 29. Colossians chapter 1 verse 29. Colossians chapter 1 verse 29. Whereunto I also labor, striving according to His working. O pwede ho kasing ginagawa natin ang ministry in our own flesh, in our own ability, in our own skill. Pero sabi ni Apostle Paul, I labor, striving, not according to his own power, not according to his own ability. Sabi niya, he's striving and laboring
according to His working which worketh in me mightily. That's what the Bible says. Yung kapangyarihan na gumagawa sa Kanya na makapangyarihan. So, ibig sabihin, makikita nyo kay Pablo that he has no confidence in the flesh. Walang pride. Wala yung human sagacity niya. Nasasabihin niya, ang galing-galing ko, ang talino ko, kaya ako narito sa ministry. He recognized and he realized that the very power of God surging through him, doon lang siya nakadepend. He could not be a good speaker. He could not be a blessing. He could not be used by God if he is powerless. Ibig sabihin, hindi ka dapat nagpupunta sa church, nagtuturo, tumatayo, nang wala yung kapangyarihan ng Panginoon. That's why sometimes you are late. That's why sometimes hindi ganoon kaka-agresibo, wala doon, sapagkat wala doon yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga even Apostle Paul says, nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me. He knew where the power came from. He knew exactly where his power source was. Kaya sabi niya, please pray for me. Yung kanyang plea, di ba? Please pray for me. Sapagkat doon lang siya naghumihingalay, doon lang siya nagagamit, doon lang siya nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. It is not his natural giftedness. It is not his natural ability. It's not his mental sagacity, but rather only the power of God. That's why he survived. That's why he was able to continue. So church, let me open my heart to you. Are you praying for me? Pray for me, so that I can continue this ministry until the Lord comes. Thank you for your prayers, because your prayer is more important than your gift. Because I cannot stand in this pulpit without the power of God. Pakiusap ko po at hinihiling ko sa inyo na araw-araw na inyong panalangin, isama niyo po ko upang maging matagumpay ang ating gawain. Hindi po pwede hong laman at sarili ko ang iintindihin ko. I need to do the work of God according to the power that worketh in me. Amen? Or I will be sinning against God. So alam natin, maraming request siya o please sa kanyang mga tao, pero kung meron siyang inihingi sa kanyang mga tao, is to pray for him. Alam natin, ang mga Thessalonian church, iniwan niya, newly saved, months pa lang sila, iniwan niya na, and then, the Church of Thessalonica as a new church, as a mission, nag-undergo kaagad ng mga doctrinal struggle at doctrinal problem when it comes sa second coming at eschatological doctrine. Kaya makikita natin yung struggle. Diba? So wala siya. Sinulat niya ang Thessalonica nung siya nasa Corinth. Pero alam nating lahat, ng object ng prayer ni Paul palagi ay nasa Thessalonian church. He prayed for them. How? Look at 1 Thessalonians chapter 1. Verse 11. First Thessalonians chapter 1. Am I right? 2 Thessalonians chapter 1, verse 11. Wherefore also we pray always for you. Pwede sigurong
ang miyembro makalimot na panalangin ng pastor, pero ang pastor hindi po pwede makalimot na ipanalangin kayo. Please pray for me. You see that? That our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong ganda ng mga multimedia natin, kahit ang ganda ng ating system, audio system, if it is powerless, and even your cellphone, iPhone man yan, iPad man yan, gaano man 3G man yan, pero kapag walang power yan, it is useless. Same thing in the ministry, same thing in our lives. Without the power of God, we are still useless. So you see, kailangan ho ng ministry natin ang inyong intercession. Kailangan ko ang inyong mga panalangin. We are facing difficulties, we're facing persecution, we're facing a hard life. We cannot face all those things without your prayer. Look at verse 1. He said, finally, brethren. The word finally does not mean this is the end. Hindi ibig sabihin ng sinabi niyang katapos-tapusan, tapos na lahat. Hindi ho yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, finally, for the rest. Na ibig sabihin po, mga kapatid, sa lahat ng mga itinuro ko sa inyo, sinabi ko sa inyo, in doctrinal, kasi po, Thessalonian is a doctrinal book. After he finishes teaching them about the great doctrine of the second coming and the rapture in the First Thessalonian and Second Thessalonian, he said, and for the rest, let me be practical to you, brethren. Pray for me. Doctrine is good, but without prayer, your doctrine will only be nothing without the power of God. Diba? We need to be balanced. Sabi niya, hindi ako pwedeng mag-labor without your prayer, without the power of God. Look at that. Finally, brethren, pray for us. It is in the present tense. It means continually pray and make this a constant pattern bilang mga miyembro. Are you praying for your pastor? Are you praying for me? Sabi diyan, present tense, pray for us, continuous prayer and constant prayer. Kaya tama yung sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So ang pattern dapat talaga ng Christian life, sa prayer life mo, hindi dapat nawawala ang pastor mo. Pray for us. It's not only him, but also his leaders, also some of the pastors. Ibig sabihin, mga kapatid, pray for us. It also shows, surround them with prayer. Pray around us. Surround us with your continual prayers. Surround us with your continual intercession. That is the word, pray for us. Hindi lang ho, lagi mo sa kami panalangin, kundi palibutan mo kami na panalangin araw-araw. Tuloy-tuloy na panalangin. Kaya nga po, yung malakas na tao ng Panginoon ay kailangan ng mahinang tao ng Panginoon para ang malakas na tao ng Panginoon ay patuloy na lumakas. Upang ang mahinang tao ng Panginoon ay lumakas din naman sa pamamagitan ng panalangin. So the strongest prayer for the weak and the weakest prayer for the strongest. So this is a good reminder sa mga mahihinang Kristiyano. If you want to walk with the Lord, if you want to be used by God, do not take for granted your prayer. Prayer is not the last resort. It should be your first option in life. Hindi yung pagka may crisis, saka ka nagiging mapanalanginin. Pag may sakit ka at marami kang problema, saka ka nagiging matapat at nagiging prayerful. That is not a Christian life. Ang tunay na buhay na isang Kristiyano ay umiikot sa palaging punong-puno
ng panalangin. And I'll tell you, it can be seen. It can be seen in the ministry. It can be seen in your family. It can be seen in your ministry. It can be seen in your business. It can be seen in your relationship. How prayerful you are. It cannot deny you. Di ba? Mismo nagsasabi sa inyo na ito ang pagkukulang mo. Dito ka mahina. Palakasin mo to. So, hindi natin pwedeng i-advance, hindi ko pwedeng gawin ang gusto ko without your prayer. Diba? Though he is anointed, though he is chosen, still, he cannot work in the ministry, he cannot labor. Kahit mag-strive ka na mag-strive without the power of God, mga kapatid, lagi yung tatandaan, tayo nagtatanim, tayo nagdidilig, but God giveth the increase. Hindi ho tayo nagpapabunga. Hindi tayo nagpapalago. Ang trabaho lang ho natin, mga kapatid, ay magtanim at magdilig. So, never give up your prayer life. Amen? Because God is still on the throne. Keep your fire burning no matter what. Dalawang bagay yung gusto niya ipanalangin. Una, you will see that. Una, na makikita niyo po sa ating outline, is the word of the Lord may spread rapidly and be glorified. Lumago ang salita ng Diyos at luwalhatiin. Ibig sabihin po niyan, pray for the success of the message. Pray for the success of the Word of God. Pinaulit-ulit palagi ng Old Testament and even New Testament na ang Diyos, inire-reveal niya ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos? Pag-pray mo ng bawat ipinapangaral sa inyong salita ng Diyos ay mangusap at magpahayag ang Diyos sa inyo. Maliwanag ho ba yan? So pagpupunta ka sa church, ang dapat mo pinagpe-pray sa pastor, pag nagpipreach siya, may deliver niya yung message ng salita ng Diyos, yung kalooban niya sa buhay mo. Ipahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan na ipinapangaral na salita ng Diyos. Kaya nga ho, ang success ng pangangaral ng salita ng Diyos, pag umuwi ka na, ano ang tinanggap mong pagpapala, pagbabago, hamon mula sa salita ng Diyos. So pray for the success of the message of the Word of God. Sapagkat pagka hindi mo naintindihan, hindi ka natuto, hindi ka kinausap ng Panginoon, how God can reveal Himself to you. Anong tanging paraan lang para po maipahayag ng Diyos kung sino siya, ay sa pamamagitan na ipinapahayag na pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya dapat, miyembro, pag nagangaral ng salita ng Diyos ang pastor mo, dapat attentive ka. Dapat wala ka ibang damdamin na iniisip sa pastor mo or else hindi magpapahayag at hindi mapepenetrate ang salita ng Diyos sa puso mo, hindi mo malalaman. And you would be the loser. Uuwi kang wala kang natutunan, uuwi kang hindi nagbago, uuwi kang ganun pa rin ang attitude natin. At maraming miyembro ang ganyan, pumupunta at umaalis sa church na hindi man lang pinagpe-pray ang pastor at hindi pinagpe-pray na mensahe ng salita ng Diyos ay maipahayag sa kanya at mai-reveal sa kanya kung sino yung Diyos yun at anong kalooban ng Diyos sa buhay mo. So church, habang kayo nag-i-stay sa church na ito, ang pinapangaral kong salita ng Diyos ay magiging matagumpay lamang kung nakita ko na ang salita ng Diyos ay gumagawa ng makapangyarihan sa inyo. Amen? That's number one. Mahalaga po na pag-pray natin ang success ng salita ng Diyos. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15, look at this. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are
asleep. You see that? 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. Oh, chapter 4, verse 15. This we say unto you by the word of the Lord. Anong tinutukoy ni Apostle Paul? Yung rapture. Diba? Yung pagdagit sa mga mananampalataya. So the word of the Lord is a divine revelation sa ating lahat. Na maintindihan natin na ang divine word ay maging matagumpay pag ipinapangaral at maintindihan natin. So frequently, ang salita ng Diyos, pag ipinapangaral, dapat ipanalangin natin at makapangyarihan na maging matagumpay na makagawa sa buhay po natin. And because of that, I can say, I was able to do my duty. Kaya nga po, ang happiness ng pastor ay makita niya ang kanyang mga miyembro na binago ng salita ng Diyos. Sapagkat yun lamang po ang palatandaan na ang pastor ay nangaral ng may kapangyarihan. Kung ang kanyang mga tao ay nagbabago. Di ba? So the word of the Lord must be preached, and the word of the Lord must be preached successfully. How? By the prayer of His people. Nung pumunta ho ba kayo sa church ngayong umaga, pinag-pray nyo, pastor ninyo? Pinag-pray nyo ho ba yung salita ng Diyos? Kung ipinag-pray nyo, pastor nyo, ipinag-pray nyo ang word of God, I am sure you will be blessed today. You will be blessed today. Sapagkat ready ang puso nyo para tanggapin ang salita ng Panginoon. So I ask you, this is what I want from you. Pray for me. Number 1, pray for the success of the message. Habang ipinapangaral natin, tinuturo natin ang salita ng Diyos. Di ba? Actually, yung sinabi natin, pray for us. Nang sabi ng verse 1, na ang salita ng Diyos ay ma-deliver. Di ba? That the word of the Lord may have free course. Ibig sabihin literally, pag sinabi natin free course, it would run literally. Ibig sabihin, God's word runs swiftly. So pray that the word of the Lord will run like a powerful runner, like a strong runner, moving unobstructed, unhindered, making rapid progress. Kaya, isa sa pamantayan o sukatan ng maturity ng Kristiyano ay hindi yung taon mo sa church. Maganda yung tumagal ka sa simbahan. Ang sukatan, yung paglago mo sa salita ng Diyos. Kasi hindi mo pwedeng dayain to. Pwede ho kasing tumanda ka sa simbahan pero hindi ka lumago. Pwede rin naman tumagal ka sa simbahan pero lumalago ka sa salita ng Diyos. Tama? Pwede rin bago ka na hindi ka lumalago. Pwede rin naman bago kang ang bilis ng paglago mo sapagkat pinagpe-pray mo ng salita ng Diyos makapangyarihan na makapangusap, mai-reveal niya ang sarili niya at kalooban niya sa iyo, and that how God works mightily and powerfully sa ating mga mananampalataya. Wala dapat na nagiging hindrance. Kaya nga, pag marumi isip mo, pag hibadamdamin mo, you are not going to be blessed. Ang nangyayari, mechanical na lang, routine na lang, na pumupunta ka sa simbahan. Pero the word of God has not been preached anymore. Has not been blessed to you anymore. So, ito lagi ang puso o pusod ng pangangaral ng salita ng Diyos. That the word of the Lord may have free course to you. Run swiftly as a runner. Yung po bang sa tuwing makikinig ka sa salita ng Diyos, excited ka palagi. Isa sa palatandaan na lumalamig ka sa Panginoon, nawawalan ka ng interest sa salita ng Diyos. Yung before na excitement mo at wala na ngayon, ibig sabihin, you are getting colder and you are in a backslidden stage. Do you agree with that? Whether you accept it, that is the reality. Minsan, mahirap tanggapin na backslidden ka. But the Word of God will tell you,
Ganun pa rin po ba yung salita ng Diyos? Excitement mo, yung thrill mo, yung longing mo, yung desire mo, your hunger para humapakinggan ang salita ng Diyos. Ay yung di baling di ka ma-attend, di baling di makapagbasa ng Bible, sapagkat alam mo, you are in a dangerous stage ng buhay mo. So look at that. Psalm 147 verse 15, it says, the word of God must run swiftly. 147 verse 15, He sendeth forth His commandment upon earth. His word runneth swiftly. See that? So pray that the message this morning will be a successful one. You pray that the messenger, the pastor, your pastor will be faithful to open his mouth so that all the mysteries of the gospel, of the word of God. So kung yung pastor hindi may pipreach sa inyo to at hindi mabubuksan, di ba? Yung talagang kalooban at kapahayagan ng Diyos sa buhay natin, hindi natin may enjoy, hindi tayo magagamit ng Panginoon. Magiging stagnant po tayo. Colossians chapter 4, verse 2, look at this. And in verse 3, Colossians chapter 4, verse 2 and verse 3. Look at that. Kaya po sa mga prayer warriors, thank you so much. Ang success po ng church na ito ay yung mga nasa likod ng simbahang ito na nalangin araw at gabi. Personally, thank you for your prayers. Okay? Bagamat nagbibigay ho kayo ng mga 10% sa pastor ho ninyo, thank you so much sa patuloy ninyong pagbibigay. Pero much more, ang pinakapasasalamat ko sa Diyos ay yung mga taong nakatatayo ako every time natatayo ako sa pulpito sapagkat alam ko may mga prayer warriors akong nananalangin sa likod ng pulpitong ito. Thank you so much and I do appreciate that. So you see that? Colossians chapter 4 verse 2 and 3. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Verse 3. Without praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. You see, yung salita ho ng Diyos, that it runs swiftly, that it can speak forth the mystery of Christ. Nang sabi ni Pablo, doon ako nakakulong. Di ba? Kaya pag umalis ka sa salita ng Diyos, alam mong hindi ka tunay na malaya. Nakakulong ka na roon. Yun ang buhay mo. Yun ang hininga mo. So para ho, makapangyarihan, maging matagumpay ang church, kinakailangan ng salita ng Diyos matagumpay na ipapanalangin at na ipapangaral at gumagawa ng makapangyarihan na patuloy nagbabago sa ating lahat. That's why he even reminded Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 9, the young pastor. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 9, look at that, wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Nakakulong siya, nakatanikala siya, pero ang salita ng Diyos, wherever He goes, hindi natatalian, hindi naanuhan. Isa ho sa naging ministry namin mag-asawa, na pinagpe-pray ho namin, na yung asawa ni Grace ay mawi namin sa Panginoon. He grew up as a Southern Baptist. Nakita niya ang kanyang tatay, dinadala siya sa church, pero drunkard pa rin. Magulo pa rin ang buhay. Nakita niya ang kanyang mga relatives on and off sa pag-attend sa church. Pupunta lang sa church. Kung tawagin niya, false Christian. Nakita niya, pupunta lang aktibo sa church kapag may mga crisis at may mga sakit at maraming problema. Nakita niya ang kanyang nanay na divorce, ilang beses nag-asawa. Pero they are a Southern Baptist. Sad to say, he grew up
until the age of 15. Pero still, he is not saved. Young people na sa church pero hindi ligtas. Diba? But thank God, we're able to win him to the Lord. You see, hindi ho dapat nasasakal, hindi po natatalian ng salita ng Diyos. Pagdating sa salita ng Diyos, church, dapat powerfully pinagpe-preach natin ang salita ng Diyos. Sineshare natin sa iba. You may not know, yung mga tuturuan nyo ng mga salita ng Diyos ay naghahanap at gamitin ng Panginoon. Not only magkaroon ng free course successfully in church, but also it can be glorified. Ang sabi po ng verse 1 ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 1, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified. The word glorified means appreciated, honored, respected, extolled, admired. Ibig sabihin, dapat pag pinagpipris ang salita ng Diyos, tinatanggap ng mga tao ng masaya. Di ba? Na-appreciate nila. Meron silang proper response sa katotohanan at ebanghelyo ng Panginoon. Now, tingnan niyo po. Acts chapter 13, 44 through 49. Acts chapter 13, 44 through 49. Look what happened here. So dapat yung salita ng Diyos talagang naitataas. Na-appreciate kasi nabe-bless ka. Di ba, nababago ka, kumikilos sa'yo ng makapangyarihan. Hindi yung matintay sa church pero parang walang nangyari, may wall. Ano sabi ng verse 44? And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Come on. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and speak against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Then Paul and Barnabas waxed bold and said it was necessary that the word of God should first have been spoken to you. But seeing you put it from you and judge yourself unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. 48. And when the Gentiles heard this, what? They were glad and glorified the word of the Lord, as many as were ordained to eternal life believe. So alam nyo, ibig sabihin, kung ang salita ng Diyos successfully tinatanggap po nyo, pinag-pray po ninyo, I'll tell you, yung mga taong suturuan nyo, pangangaralan nyo rin, maniniwala sila sapagkat naiintindihan nila. They are going to appreciate, glorified, honored, kapagkat may proper response. Maraming taong maliligtas. Pero alam nyo minsan, bakit nag-witness tayo walang naliligtas? Because the Word of God is not working mightily sa buhay po natin. Hindi ikaw ang nagliligtas, hindi yung pag-witness mo nagliligtas, hindi yung prayer mo nagliligtas, hindi Romans Road ang nagliligtas. Ang nagliligtas yung Holy Spirit na pag ipinangaral mo ang salita ng Diyos na makapangyarihan na gumagawa sa ating lahat. So huwag tayong mahiya, huwag tayong maging pipe, huwag tayong maging bingi. Ipangaral natin, ituro ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Amen? That the Word of God may be glorified. Biruin nyo, nakilala ang church natin, hindi sa laki ng building, hindi sa ganda ng mga damit natin, hindi sa sexy at gwapo natin, o yaman natin, nakilala tayo, sapagkat ang mga tao tinatanggap ang ipinapangaral nating salita ng Diyos. At sila'y nga naliligtas. Amen? Maraming nadadag sa simbahan. So imagine kung ang lahat ng miyembro ganyan ang acceptance, ang response sa salita ng Diyos. Diba, uuwi tayong lahat na nakita natin naging matagumpay ang mensahe. Pray for me. I want the HBBCM members to be prayerful. Number one, that we will be able to preach God's message, God's word successfully. Number two,
na prayer nyo dapat sa pastor po ninyo is in verse 2. That we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Okay? Yun ang sabi ng verse 2. So, first, he asks for the success of the message. Second, the safety of the messengers. Ang sabi ng verse 2, that we may be delivered, rescued, saved from where? Unreasonable and wicked men. Unreasonable and wicked men. Hindi po for self-preservation alone. Not for personal comfort ng pastor ho ninyo. Not for safety alone. Because if the pastor will not be protected, then the message will not be heard. So para maging matagumpay na maipangaral at hindi mahadlangan, kinakailangan sa lahat ng mga troublemakers sa pastor ho ninyo, ibig sabihin, pag-pray nyo ho na ma-rescue, ma-save siya. Kasi ho, it can be a hindrance. The Word of God, the church cannot be stopped. Mamamatay ako at mawawala kayo, but the church and the Word of God will continue. It cannot be stopped, but it could be hindered. Pwede siyang mapigilan, imbes na mag-run swiftly ang salita ng Diyos, sapagkat may mga wicked men, unreasonable men, na hindi naman talaga nangangaral ng salita ng Diyos, gusto lang sarili nila, kaya hunahadlangan ang salita ng Diyos. Be careful for that. Kapag mayroong personal agenda at mayroong personal motive na gustong itaas ang sarili niya, be careful to those people. These people are wicked because they are hindering the success of God's message. Sino-sino yung unreasonable men na yan? They are the unregenerated. They are the unbelievers. Who are these wicked? These people are morally immoral people. Oh, makikita nyo, I'll give you verse. Di ba? Romans chapter 15. You will see that. Sabi ni Pablo, pray for me that I may be delivered from disobedient people. Acts chapter 18 verse 12. Si Galileo na proconsul of Achaia. Yung mga Hudyo nagkaroon ng one accord. Dinala si Pablo sa judgment seat. Imagine that, lahat ng mga Hudyo against him. At sa Acts chapter 18 verse 17. Diba? In verse 17, Sosthenes, the leader of the synagogue, began beating him in front of the judgment seat. Imagine that, ano? Pinalo siya. Nagkaroon ng riot. Nagkaroon ng resistance. That's why pray for your pastor that he will be safety as a messenger. That he would be rescued. Di ba? Sa bagay, wala naman nung ganon. Walang naglalakas ng loob, pero it could happen. Hindi mo alam how the enemy works. Di ba? Identify yung mga dangerous, unregenerated, unreasonable, wicked, and evil men. Actually, yung unreasonable men, they are out of place. Di ba? Wicked men, it means, mga kapatid, they are unrighteous, they are morally insane. They are malignant, they are evil, they are aggressive in wickedness. So pray for us. So pray for the success of the message. Pray for the security and safety of the messenger. Number 2, not only I want HBBCM members to be prayerful, but also I want the members would be what? Faithfully trusting God in His faithfulness. Ang sabi ng verse 3 ng 2 Thessalonian, tingnan niyo po,
lalo tayo maging matapat sapagkat ang Diyos ay matapat. Amen? But the Lord is what? Faithful, who shall establish you and keep you from evil. Have you seen that? Ang Diyos ay matapat. Palalakasin Kanya, puproteksyonan Kanya sa mga masasamang tao. From the evil one, and even to Satan. So no matter what happens, mga kapatid, no matter how hostile they are, no matter how big is the problem or the troublemaker, sabi ng Panginoon, the Lord is faithful. So keep on trusting God's faithfulness. Ganito ho, para maintindihan ninyo. Do not trust. Listen, do not trust your own faithfulness. Do not trust your faithfulness in giving. Do not trust what you can do, but what God can do. Because of God's faithfulness, He will never fail you. Di ba, minsan narinig natin, Lord, ang tapat-tapat ko naman sa'yo. Have you heard that? Mga kapatid, kahit gaano ka katapat, bagamat nire-reward din ng Diyos ang katapatan, pero hindi basis ng Diyos yung katapatan mo, kaya siya nagbe-bless sa'yo. Sapagkat kung susukatin ng Diyos ang katapatan mo, sa katapatan niya, mga kapatid, babagsak tayo. Kaya sukatin natin ang ating katapatan. Sabi ng Diyos, God is faithful to you. Oh, mga kapatid, pagka naman matapat ang Diyos sa'yo, dapat magsukli ka ng katapatan din sa Kanya. Kaya ka lang naman nagre-reklamo, kaya ka naman nanlalamig, kaya ka na lang naman ganyan ang attitude mo, sapagkat hindi mo nare-recognize sa buhay mo ng Diyos ang tunay na matapat. Meron tayong pride sa buhay natin. So, ang sabi ng verse 3, no matter what may come, no matter what happens, sabi ni Apostle Paul, God is faithful. Mga kapatid, I am not faithful, and sabi nga ho, I cannot change the things I want to change. The only thing I can do is to accept the things that I cannot change. And I will change the things that I can change. But still, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sabi ng Panginoon, God is still faithful. And I guarantee you, because of God's faithfulness, He will preserve you, He will strengthen you, He will help you no matter what. Oh, mga kapatid, pagka ang isang tao matapat, matapat talaga yan. It will never change. Parang ganito. Sabi ng Book of Psalm, God is good and dealing with us with goodness. Oh, parang ganito. Pag ang Diyos mabait, lahat ng gagawin niyang kabaitan. Huwag mo sabihin sa akin na mabait ka tapos gumawa ka ng masama. Pag ugali ng tao masama, masama yan. Pagka magnanakaw yan, magnanakaw talaga yan. Di ba? Sapagkat ang Diyos ay matapat, hindi, kapag sinabing matapat, kung anong sinabi niya, kahit anong mangyari sa'yo, hindi kanya pababayaan. He will be faithful to you. At makikita mo lang naman ang faithfulness sa isang tao sa crisis. Hindi naman doon sa masayang bagay. Nakita mo ang bait-bait niya. Sa panahon na hindi kayo magkasundo, makikita mo yung tunay na kaibigan at tunay na matapat na mayroong nagsasabi sa iyo, mahal kita, pastor. Yung mga nagsabing, Lord, alam mo naman, mahal kita. Yun yung mga nagbe-betray. Di ba? Yun yung mga nangiiwan. Walang faithfulness. Di ba? 2 Timothy chapter 4 verse 16. Totoo ba sa buhay ni Pablo yan, that God is faithful? Tingnan natin. The Lord's plan for you will come to pass because God is faithful. Kaya ho, pag alam mo ang plano ng Panginoon that God is faithful, no matter what, you will never question God.
Kaya nga ho, dapat ho talaga maging maliwanag sa atin yung mensahe ng Diyos sa atin, yung salita ng Diyos. Pag crisis, pag may financial problem, relational problem, nababago ho tayo. Pero ang salita ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, kahit anong mangyari sa'yo, kahit anong gawin mo, kahit mag-backslide ka, kahit hindi ka magtapat, kahit tumalikod ka, kahit tuminto ka, hindi nababago ang salita ng Diyos at ang katapatan ng Panginoon. You may try to change it, but it will not happen. Ano naranasan ni Pablo? 2 Timothy chapter 4, verse 16. At my first answer, no man stood with me. All men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Ano sabi ng Panginoon? Diin, Diyos pa rin na magtatanggol sa'yo. So, church, let us be faithful to God. Let's keep on trusting God. Why? Because God is faithful. Yun lang naman ang pinangahawakan ko sa buhay. Not my faithfulness, not your faithfulness, but God is faithful. Kahit sabihin nyo, kahit wala na lahat, hopeless na ako, but still, the Lord's plan will come to pass. Hindi ho po pwedeng baguhin yan. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ano sabi ng 1 Corinthians 10:13? But God is faithful. Ano sabi ng Panginoon? He will not allow you to be tempted above that you are able. Pero sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga trials o temptations ninyo, gagawin ng Diyos ang lahat ng kaparaanan para makaya ninyo. Why? Because God is faithful. Hindi papayagan ng Diyos, dumating ka sa sukdulan ng buhay mo na hindi niya tutulungan ka at hindi niya kayang bigyan ka ng kaparaanan para i-handle yan. The fact na pinahintulutan ng Diyos yan sa buhay mo, ibig sabihin ang Diyos may tiwala sa iyo, nakakayanan mo. Trust God's faithfulness. Importante po yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ng Panginoon, because God is faithful, He will strengthen you. Alam niyo po ba yung the word strengthen you? Doon po galing yung the word na steroids. It came from the word esterizo. Make you strong. Lumalakas ho tayo sa mga crisis at trials ng buhay. Walang sino man na tao na naging better and stronger person na hindi humarap sa bagyo ng buhay. At doon sa mga bagyo ng buhay mo, doon mo lang napapatunayan that God is faithful. Do you agree with that? Yes. Pag nakita mo ang Diyos ay matapat, you will be strong. He will make you firm. He will make you established. Ang sinasabi ng Panginoon, inside you. Alam nyo, minsan tayo buo sa labas. Maganda sa panlabas, maganda sa damit. Nakangiti tayo, ang dami nating kolorete sa buhay natin. Pero inside you, may struggle kang hindi mo ma-resolve. Kaya minsan nag-aaway kayo mag-asawa, hindi mo ma-resolve ba to? Kasi ang tunay na problema is not outside. It's in the inside. Sabi ng mag-asawa, ba't hindi ba kami magkasundo? Because even in the past, yung mga unresolved yung mga misunderstanding, may mga unresolved yung lahat ng bagay nangyari sa'yo, hanggang ngayon di nasesettle. Kaya walang firm relationship. Walang faithfulness. Hindi mo maasahan na maging matatag kung sa loob mahina ka, wasak. Kaya sa mag-asawa, ang tibay ng pagsasama ng mag-asawa, hindi nasa labas, yung nasa loob. Pero kung wasak kayo sa loob, sa isipan mo, you don't agree with that. Ibig sabihin, kahit anong gawin nyo, it will never work. Unless na talaga mag-agree kayo sa kaloob-looban ninyo na talagang dapat ito ang gawin natin. Kaya kahit anong gawin mo, hindi kayo magkasundo, sapagkat sa loob may problema kayong dalawa. O maraming mga mag-asawang ganyan, hindi magkaintindihan. The other day, nagpunta si Pastor Leo sa amin. Yung matagal na nilang problema mag-asawa, dala pa rin nila ngayon. Kasi hindi sapagkat naging pastor ka, na-resolve na yung marriage problem nyo. Hindi yun. Dapat bago ka nagpastor at bago ka nagkaroon ng simbahan, i-resolve mo muna yun.
Marami pa kayo matututunan. Sabi ko sa kanila. Marami pang mangyayari. Di ba? Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat gawin kundi pagtiwalaan ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Because since the beginning of time, God never fails you. Kaya wala kang dapat damdamin na nanghihina ka ng lalamig at nagtatampo sa Diyos sapagkat wala kang karapatan. Diba? Wala kang karapatang manghina. Wala kang karapatang magreklamo sapagkat God is faithful. Now, pag kinwestiyon mo yan, mas dakila ka pa sa Diyos. Kaya, alam nyo, kung aamin natin ang katotohanan, walang dahilan dapat tayo manghina. Ginagawa lang natin scapegoat o alibi. Kaya naman ako nanlamig kasi hindi pa ako inaprubahan. Kaya naman ako nagkakaroon kasi sa sinabi niya, ang totoo niyan mga kapatid, hindi ka buo sa loob. Hindi, may problema ka sa loob. You have to accept that reality. Number 3, 4 lang naman po ito. And I will be done. May graduation pa po tayo. Number 3, not only my members would be prayerful, my members would be faithfully trusting His faithfulness. Number 3, my members would be obedient or delightfully obedient to God's command. Diba? I've been praying, teaching, diba? Trying everything na makuha natin yung inutos ng Panginoon. Sabi ni Pablo sa talatang 4, tingnan niyo po, and we have confidence in the Lord touch. Ay, tama ba? 1 Timothy pala to. Tama. But we have confidence in the Lord touching you that ye both do and will do the things which command you. Kaya nga po yung pangangaral pagtutulo na binibigay sa inyo sa salita ng Diyos, ang desire po niyan, listen, pinirich ni Pastor, tinuro sa inyo, ang pattern po niyan sa dulo, yung lundo niyan, obedience. Ang salita ng Diyos, ipinrich. Nakita natin ng Diyos matapat. So dapat ang mga miyembro mag-response ayon sa paggawa ng Diyos na naintindihan niya ang kanyang mga salita na dapat tayo maging masunurin sa inutos ng Panginoon. So maliwanag po yung sinabi ng Bible. Sabi ni Pablo, kayo'y magpatuloy na sumunod. Okay? At yun din ang gagawin nyo sa future. Kaya church, yung katapatan nyo ngayon, yung pagiging masunurin nyo ngayon, tatandaan nyo palagi, in the future, you will benefit. Alam nyo ba yan? Pero pag naging masuwayin kang anak, huwag kang mag-expect na magiging maganda ang future mo. Sabi po ng talata, ang sabi po ng talatang 4, meron akong pagtitiwala sa Panginoon na kayo gagawin ninyo at patuloy niyong gagawin ang mga bagay na inutos ko sa inyo. So kahit nasaan ka, ganun pa rin ang gagawin mo, magiging masunurin ka sa Panginoon. Imagine that, we have confidence in you. Diba? Positive approach of exhortation. Aba, mahirap yung isang tao, walang tiwala sa'yo. Diba? Are you with me? Mahirap na ako'y tumatayo sa inyo, wala kang tiwala sa akin. The fact na pinagtitiwalaan ka, give your best. Sabi niya, pero pagkakatiwala ko ay nasa Panginoon, not in the flesh. Concerning you, yung ginagawa nyo ngayon ay pagpapatuloy nyong gawin yung mga inutos ko sa inyo. So, be obedient. So, sabi ng Panginoon kay Pablo, at sinasabi ko sa inyo bilang pastor nyo, members, maging masunurin tayo sa Panginoon at maging masunurin tayo sa itinuturo at inuutos ng pastor ninyo. Amen? So, obey God's command. It's not an option. Di ba? The commandment of the Lord, Psalm 19,
Jesus gave us the Great Commission. Command yan ng Panginoon. Ang trabaho ng pastor, sabihin sa inyong mga tupa ko, be prayerful, be faithful, be obedient, and last but not the least, mga kapatid, yung number 4 ho natin, fourth, pastor, heart's desire. Number 4, it's in verse 5. Basahin po natin sabay-sabay. And the Lord direct your hearts unto the love of God and unto the patient waiting for Christ. Anong gusto ng pastor ho ninyo? That my members would keep on spiritually growing. Dalawa ho yung desire niya. Look at verse 5. That the Lord direct your hearts into the love of God. That's number 1. Number 2, unto the patient waiting for Christ. Tingnan po muna natin yung number 1. So yung expectation ni Pablo sa katapatan ng Panginoon sa kanyang mga tao, sapagkat sila'y prayerful, sapagkat sila'y faithful, sapagkat sila'y obedient, sabi ni Pablo, meron kayong, desire, na ang sabi ng Bible, na i-direct ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Panginoon. The word direct, it means to make straight. Itama mga puso natin. Your inner person. Ang Diyos nangungusap sa puso natin. Naway gabayan ng Diyos ang puso natin. Saan? Sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kung idadirect ng Diyos ang ating mga puso sa pag-ibig sa Panginoon, aalisin yung mga obstacles. Aalisin dapat yung mga hindrance along the way para ho diretsong makapasok ang puso natin. Saan? Sa pag-ibig natin sa Panginoon. Naway buksan ng Diyos ang ating mga puso upang yung ating dinadaanan, yung ating tunay na pagkatao, along that path. Ayaw ng Diyos ng ating mga daan ng buhay, yung ating pagkatao, static yung ating daan. Hindi dapat stationary. Gusto ng Panginoon, open ang path natin, clear ang trail para makakilos, makagawa ang Diyos sa buhay natin para lalo nating maibig ang Panginoon. So ang tinasabi ko po sa inyo mga kapatid, yung sinasabi ba ni Pablo ng Panginoon i-direct ang ating mga puso sa kanyang pag-ibig? Ano ibig sabihin nun? Are we talking about into God's love for you or the love of God for you? Both. Yung pag-ibig ng Diyos sa inyo at yung pag-ibig nyo sa Diyos. Nang ibig sabihin mga kapatid, sa ating buhay, sa landas ng ating buhay, yung pag-ibig ng Diyos sa inyo at pag-ibig ko sa Diyos. Alam niyo ibig ko sabihin? Nawa yun po ang maging daan upang mabuksan lalo ang maraming tatahakin nating landas sa buhay na tayo ho'y patuloy na lumalim at lumalim pa sa pag-ibig mo sa Diyos na yun ang magiging dahilan upang patuloy mo siyang mahalin. The more you go deeper into God's love, sabi ng Bible, the more you are going to love Him more and more. So the more na nakikilala mo siya, the more you are going to love God. Sana, ganun ang puso natin. Hindi nalalamig ang ating mga puso. The last one, ang sabi ng Bible, so nakita natin, sabi ng Panginoon, nais kong i-direct ang landas ng inyong landasin upang lalo kanyong mahalin ang Panginoon. Anong sabi ng Bible sa verse 5? And into the patient waiting for Christ. Steadfastness or patience of Christ.
Yung pagtitiis ni Kristo sa atin at yung pagtitiis natin sa Kanya. Ibig sabihin yan yung ating endurance. Sabi ng Panginoon, nais kong ikaw pumunta sa lugar, sa daanan, na patuloy kang lumalim sa pag-ibig mo sa akin. And the more you love me, the more you are going to love me. Sabi ng Panginoon. And the more you love God, the more you will be enduring sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga struggles, sapagkat naiintindihan mo na si Kristo nagtiis sa iyo, lahat ng mga struggles, napagtagumpayan niya. And the more you have greater endurance and perseverance sa sarili mo, sabi ng Panginoon, you are going to be successful. So God says, I want you to know more about God's love so that you can love Him more. Ako bilang pastor ho ninyo, sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang Diyos ng higit sa lahat. I'll tell you, you are going to love God more and more. And God will love you more and more. Amen? And the more you love God more and more, sabi ng Bible, you are going to endure more. You are going to persevere more. So sabi ni Pablo, I want you to grow spiritually in your love and your endurance. I want you to advance in love. I want you to advance in patience under pressure as Christ did. So ibig sabihin yung pattern natin si Kristo, the more na siya'y nag-endure, the more na siya'y nag-persevere, the more na minahal niya ang Ama. He never quit. He never stopped. So as your pastor, keep on praying. Keep on being faithful members of this church. Be more obedient. Love God more. And persevere. Amen? And I do believe God would be glorified in His church. Tumayo po tayong lahat, tayo manalangin. Salamat po aming Diyos. Wala na ho akong mahihingi ng higit pa sa iyong mga anak, sa iyong iglesia, sa iyong mga tao, that they be prayerful, faithfully trusting you, delightfully obedient to your command, and spiritually growing. That is my desire to you, HBBCM members. Because only this, God will be glorified in His church. Lord, salamat po sa iyong mga salita sa umaga pong ito. Napaka-relevant po nito. Napakahalaga po nito. Lord, thank you for giving me these people whom I love, whom you love, whom I cherish. Help us to hold up high the very high standard that you set forth in your word, that we will still do the same pattern as Paul did. Lord, I pray for your people in this church that they will be more prayerful, that they will be more faithful, more obedient, more growing and learning, so that we will continue in the future of the pattern of obedience, and we will be established and strengthened internally and eternally. We are going to glorify you in this church. Lord, I pray, dalhin mo nawa kami sa landasin sa dakilang pag-ibig mo upang patuloy ka naming mahalin. Sapagkat, Panginoon, anumang laki at tindi ng aming tinitiis at paghihirap, mas lalo ka naming mamamahal sapagkat nakita namin kung gaano ka nagtiis para sa amin. Hinihiling ko po sa iyo na gawin mo na makapangyarihan ang paggawa mo sa ipinangaral na salita mo ngayong umaga.